Good morning, everyone, and to you, ma'am. So this morning, I will discuss about the agencies in person for the provision of transition services, and also about the age-appropriate transition assessment. This topic is actually the continuation of report of Miss Juliet Montecalvo. So now, identify the agencies and person for the provision of transition services. So the idea requires that the IEP also include the services needed to assist as students to reach his or her post-secondary education goals. So, ingon diri ang taga-idea daw. So, idea stands for individualized education act. So, anong gi-require nila ang IEP nga kailangan i-include di siya nga services. So, I know all of you are aware and know what is IEP means, right? So, IEP is that individualized education plan. Ngano kailangan man ng IEP? Unsay ulos aniya, unsay yung makuha na. So, one of the reason nga mo gamit ang IEP is that para mas ma-identify sa mga educators or even though the teacher as well, kay para mas ma-identify niya kung unsa ang kailangan sa mga bata, unsa ang mga needs nila kailangan o para pod ma-provide sa teacher nga mo ni ang kulang sa bata, mao ni ang strength and weaknesses sa bata. So mas dali na kay siya mahibalan kung sa needs. It's because naka-state na dito sa IEP kung unsa ang mga kailangan ug mga dapat i-provide sa bata. So karon, anong kailangan siyang IEP para in the near future ang bata na-adjud siya siya opportunities nga maka-proceed siya or maka-transfer siya into the post-secondary goals. It's because mas nice jud sila nga makatungtong jud sila sa post-secondary. It's just because one of the reason kay para mas ma-independent sila. The more nga na sila sa post-secondary goal, mas matun-an nila ang mga new skills and then mas ma-develop nilang skills para in the near future makabalo sila sa sarili, makaalindog sila ang kaugalingon. In short, kanang maka-independent living jud sila. And karon ginaano sa IEP team nga ginakaan sila idea nga gina-require jud din siyang IEP kay according to my research also most of the district schools, especially sa katong taga-US, katong sa North America and America, katong nga issue, school district is to wala sila nagagamit og IEP plan. That's why naibalaan sa mga court dito nga some of the school districts, not all, but some of the school districts wala sila naga-implement og IEP, wala sila nagamit og IEP. So nagatubang na sila in conference meeting. But sa kanang nabalaan dito nga wala na sila nagamit og IEP, mao to nga kanang nagatubang na sila, then naga-provide sila evidences nga naga-support na sila bata but wala sila ika-provide sa IEP. The question here is kailangan nila i-include nga services ang kaning IEP kada ko siya og tabang para mas dali or mas detailed kung sa jud kailangan sa bata. Mo ato nga kailangan jud siya ang IEP. So most of the country not really kanang nagamit jud IEP. That's why nga kanang mas lisod jud kanang i-assess kung sa jud ang kailangan sa mga bata. So mo ato nga kanang wala kabalo ang taga FAPE nga kanang nga wala din sila nagagamit og IEP. So isa din na si FAPE. Si FAPE, mo to siya ang Free Appropriate Public Education. So, naga-support sila sa mga bata, especially sa mga bata na may special needs. Sila ang naga-support to give them education opportunities. So, the more nga, dapat makabalo dyan taga-FAPE po as well, include po na to sila nga, isa po sila sa mga team nga, mo-support sa mga bata. Sila naghatog ka ng good opportunities for the educational setting. And now, let's proceed for the age-appropriate transition assessment. So, the idea also mandates that transition services must include appropriate measurable post-secondary goals that are based upon age-appropriate transition assessment related to training, to education, employment, independent living. So,
ang diri sa age appropriate transition assessment is kuan siya kanang kung bago na to sila i-proceed into post-secondary goals, dapat ang age appropriate is measurable, and also the skill. So the skill of the students kailangan nga kanang ma-measure jud, na to, mabagay na to siya nga ibutang siya sa post-secondary. Lain pod og dili siya kabalo musulat, mo basa padung og post-secondary, dili wala pa din siya skill na balaan, so dili jud siya appropriate. Kailangan jud nga ma-measure jud na to nga pwede siya ibutang aning nga stage. It's because as I check on assessment of the IEP is ang bata is pwede siya i-proceed into post-secondary. So that's why nga kailangan jud tag kanang good kanang documentary in regards with the improvement or kanang mga mastery skills nga nasa bata for them to allow nga kanang ibutang na pwede na siya ibutang sa post-secondary. So now, nako i-share in three important aspect for the transition assessment. We have first purpose, continuous process, and last is involved. So purpose, usa man ang purpose. One of the purpose in transition assessment is that we, the IEP teams or the teacher as well or the educators are also need to having like supporting like maghatag taog ka ng mga program sa mga bata. So para mas sila mas ma-expose sila nga mao dinhi siya. I know what is environment means. Pwede di ko ani. So na yung mga possible na ma-realize sa bata nga part day misa ni ani. So na siya mga realization gani nga kanang kanang kuan day ko pwede day ko ani. So the more magud mga ana ang bata, mas ma-motivate sila, mas matagana sila motivation to kanang malingkamot jud sila nga to learn more. So the way nga mag-learn sila in more, so maka-create po sila og new skills. So ang goal nato is to give them nga kanang magatag sila kanang sakto nga mga learnings for them nga para in the near future maka dependent sila nga tao. So karon mo na siya ang kaning purpose. Kaya dapat matagtag mga activities para mas ma-develop ang ilang skills. So now, ang ikaduha is continuous process. Continue lang, kanang continue process lang, dili, kanang until nga ang bata, makita dyan na ito nga, na-achievement ang bata. And last, involved. Kinsang involved, ani, of course, the stakeholders, the parents, the educators, and also the IEP teams, tanan dyan ta, involved ta, ani. It's because ang bata nangailangan og tabang. Kita ang muhat og support sa bata para mas maganahan sila sa eskwela, then the reason nga mas ma-improve sila kay kung wala ang mga teachers o educators or the IEP teams and the parents as well, dili jud wa learning sa mahitabo sa mga bata is because we are the role. Kita jud ang muhatag og kanang knowledge sa bata. We are the dispenser information for the students. We are the facilitator, we are the center of the knowledge of the students, especially sa mga bata nga naay special needs. That's why nga kani sila is ato jud sila iprayo nga dapat na jud sila may balaan kay para puhon makabalo jud sila na sila dapat mabalaan nila ang life skills. Pinaka-importante jud na siya life skills para ponpon kabalo na sila og mamali silang kwarta, na sila finance literacy, communication literacy, buhod kabalo na po siya ng mga transportation and all about related sa life skills. So again, ang conclusion ani nga topic is kailangan jud sa each district, school district must be include in use the IEP. Kaya ang IEP is mas dali siya ma-identify kung ano sa ang kailangan sa bata. This topic actually is the continuation of topic of Miss Juliet Montecalvo about the IEP and also about the idea. So thank you so much for listening and have a great day, everyone.